Today, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili nyong website portfolio gamit ang Hostinger. Let's go! Alright, so dito na tayo ngayon sa aking website. So syempre, papasikat ko muna yung aking ginawa na website portfolio sa inyong lahat, no? Para syempre may idea na rin kayo kung paano binibuild ang website portfolio, no? Nakagaya nito. Bali ito, in-update ko lang yung aking lumang portfolio kasi medyo matagal na rin yun eh. Siguro mga 5 years na rin or more. So yung website na yun sa WordPress ginawa. Then ito, ako na lang mismo gumawa dito nga sa Hostinger Builder. So mas madali siya gamitin kasi nga ano lang eh, drag and drop yung kanyang way kung paano maggawa ng website. Di kagaya sa WordPress kasi medyo pag-aaralan mo pa talaga eh, no? Pero mas ano kasi ang WordPress talaga guys, mas flexible at mas makapangyarihan. Okay, so pakita ko muna sa inyo kung paano mag-create gamit yung Hostinger. So syempre punta tayo ngayon sa, type mo lang sa Google ay Hostinger. Tapos, yan, click mo to, login, and then dadaling ka rito. So naka-open na kasi sa akin. Ayan, ito yung account ko. Then, sign up ka lang. Tapos, ayan, enter mo lang yung email at password. So ako maglalagin na lang ako dahil meron na akong account dito. Okay? Yan. So, madali lang to guys. Talagang ano lang siya. Kahit hindi ka marunong mag-code, kahit hindi ka marunong mag-programming, kaya mong gumawa dito sa Hostinger Builder, no? So, nakita ko lang din to sa YouTube. At saka mura lang din siya. Hindi siya ganong sobrang mahal, no? So, ayan. Makita mo. Dito na yung ating homepage or yung dashboard. So, kung gusto mong gumawa ngayon ng website, check mo pala muna yung kanilang mga pricing. Kasi may mga babayaran ka dito. Pero, ayan, pwede ka ditong. So, check muna natin yung pricing nila. Pricing Hostinger. So, makikita nyo dito yung mga options nila. Ang plan nata na pinili ko rito, ito. Yung 109 a month. Ano kasi guys, pag gumagawa kayo ng sarili nyong website or ng portfolio, kailangan nyo ng domain at hosting. So, kumbaga, ito yung isipin nyo na lang. Ito yung magiging bahay ng inyong website. And then, yung hosting, yun naman yung parang kuryente ng inyong website, no? So, yun yung kailangan yung bayaran yearly. So, ayan. Iba-iba yung plan. So, merong pwede kang gumawa ng ito, isang website lang. And then, ito naman, 25 website. So, check ko lang din. Pakita ko sa inyo kung magkano yung binayaran ko para dito sa aking website na elsinormiranda.com. Bali, dalawa yung website ko rito. Yung monkeysi.net at saka yung elsinormiranda.com. So, ayan yun. So, $35. Ito yung web hosting. 35 yung domain transfer. Ito wala na to. Ito kasi tinransfer ko yung domain galing sa GoDaddy. So kumbaga yung doon kasi nakalagay yung dati kong website. Sila yung nagpapa-andar. So nilipat ko lang dito. So ito na pala mismo yung aking binabayaran yearly. Itong $35 na to sa aking website. So murang-mura lang yun guys. So ita-times natin. 35 times magkano ba palitan ng dollars ngayon? Sabi mo na mga 54 ganyan. So 1,890. Yan, murang-mura lang, no? Meron ka ng sariling website, meron ka ng, kumbaga yung sariling pangalan mo, pwede na puntahan ng client. Hindi mo na kailangang mag-send ng kung ano-ano mga links, no? Pero okay pa rin naman na meron kang Behance, no? So ito, mas mahal itong Monkeysi kasi siguro dahil meron siyang e-commerce or magbebenta ka. Dito kasi sa website ko, ano lang, kumbaga pang showcase lang siya talaga nung website. So yun, punta na tayo dito sa dashboard. So kung gusto mong mag-create ng new website, punta ka na dito, add website. Pili ka pala dito kung business web hosting or premium. So, hindi ko alam, mas mura ata tong premium web hosting, no? Hindi ko rin sure. So, add website ka lang. Then, ipili mo rito kung saan mo gustong gumawa. Kung sa WordPress or sa Hostinger website builder. So, kung marunong ka sa WordPress ka. Pero ako kasi, yun nga, dito ko sa Hostinger website builder ginawa dahil may mga templates. Tapos, mas madali siyang gawin. So, drag and drop lang din. Ayan. Halimbawa ito, create ka ng pangalan ng ng website. Halimbawa, Tuyay, Pares, and Pansit. And yan, create ka na ng descriptions, waitlist, para sa pansit sa may tabi ng ilog. So, create website or use pre-made templates. Ito yata yung pinindot ko dyan. Use pre-made templates. Then, yan. Pwede ka lang pumili dyan ng mga templates. So, ganun lang kadali, guys. So, kung portfolio lang naman gagawin mo, ayan, pwede ka rito sa portfolio or ang pinili ko ata dito yung sa photography. Pero yan, dito sa portfolio. Marami dito. Ito yung sa akin pala. Ayan yun. So, in-edit ko lang din yung mga colors, pati yung mga pictures, no? Yan. So, kunyari ito. Okay. So, ito na yung
template natin guys, so makikita nyo naman lahat yan ay clickable. So halimbawa ito, kung logo gusto mong palitan, yan, upload mo lang dito, click mo lang yan, replace image, hanapin mo yung logo mo dyan, then dito pwede mo ma-edit yung mga ano na yan, yung mga pages, yung web pages, dito naman yon sa pages and navigation. Pwede ka mag-add, pwede kang magbawas ng mga pages na nandito. So madali lang talaga siya guys. Tapos ito, halimbawa gusto mong palitan yung text, double click lang din, no? Hindi mo na kailangan na mag-code or kung ano-ano. So alam ko pwede ka rin mag-upload ng font dito. Pero ayan, palitan natin. Tuyay Pares. Ganyan. Tapos pwede adjust natin ang konti. And kung gusto mong palitin yung text, ayan, mga nasa 180. Tapos, ayan, yung section, pwede mo rin bawasan yung height. Ayan, ito yung button. Ayan, pwede mo ma-edit yan. And pwede mo rin lagyan ng animation. Ito, ayan, oh. So, napakadali lang talaga, no, guys. Para ka lang gumagamit ng Canva. Kumbaga, hindi sasakit ulo mo. So, yung section, madali lang din i-edit. Add section. Tapos, yun. Dali lang niya, guys. Kailangan mo ng store. Pwede ka rin mag-add ng store dito. Ayan, sa pages and navigation. So, explore nyo na lang din. Ito yung gawa ko. Pakita ko sa inyo. So, ang dali lang niya. In-upload ko lang yung mga image. Ito, sa Photoshop ko na syempre in-edit yan. Yung mga ganito. So, ito yung mga pages ko. Simple lang din. Kumbaga, pang showcase lang talaga ng design. Wala namang ibang feature to. No? Contact lang. Tapos yun, papakita mo lang talaga yung mga design mo. Pero, murang-mura na to guys. Magkano lang yung binayaran ko, diba? 1.8 lang. Okay, so tapos na tayo dun sa kung paano mag-create ng account dun sa Hostinger. Punta naman tayo dun sa design aspect ng ating website portfolio at kung ano yung mga ilang mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Pakita ko na rin sa inyo yung dati kong website at kung ano yung pagkakaiba niya dito sa bago kong ginawa. Okay, so ito yung itsura nung dati kong website. Bale, ito pinakode ko lang kasi ito dun sa katrabaho kong developer. So, ginawa niya ito sa WordPress. Pero yan, kung mapapansin nyo, same pa rin yung ating branding dahil ito na talaga yung nasimulan kong ano, kumbaga aking branding and identity as a graphic designer. So, ayan yung aking logo. Then, yung aking ginamit na font ay Changa or Changa, I don't know. Tapos, yung color ko ay green at black. So, ayan, maganda naman ang tsura niya, kumbaga professionalism. So, ito, ang style na ginawa ko kasi dito, per project siya. So, halimbawa, pagka pinindot mo to, ayan, thumbnail na yan, lalabas ngayon yung pop-up na papakita yung full presentation. So, nasan ba yun? Basta ito yung mga sample, ayan. So, halimbawa, nag-click ka ng isang thumbnail doon. So, mag-a-appear ngayon to doon sa kanyang webpage. Or, ano yata, i-redirect ka yata doon sa sariling webpage nun. Pero, isang upload na lang yung ginawa ko dyan. So, para hindi na masyadong magasto. So, parang ganyan yung style nung aking dating website, no? Meron bang mahaba-habang ano rito, presentation. So, basta, parang ganyan yun. And kung makikita nyo, yung gawa ko ngayon, iba na siya. Kumbaga, per category ko na siya ginawa. So, ito yung pinaka-aking banner, homepage. So, ayan, konting about me. Then, ayan, ito unang-una, print ads. Kasi, yun talaga yung main skill ko. Tapos, logo and branding. And then, sunod naman, social media, web design. Itong website ko, tingin ko, mga ano na to, 80% ng tapos. Kailangan ko na lang i-update talaga yung mga ibang images kasi medyo luma na rin yung ano, mga ibang gawa ko dyan. Kaya kailangan ko rin maging recent works para mas mabango sa clients. Yun, so maiksi lang yung ating homepage. So, pag kinlik mo ngayon yan, check it out. Diba? Click natin to print. Ay, hindi pala ito yung live website. Yan. So, click natin to print ads. So, ayan. So, makikita nyo, malaking title. Tapos, ayan, ito na yung mga ating gawa. So, nilagyan ko na rin ng konting animation. Ayan, yung parang nagpe-fade lang or nag-i-slide. Siyempre, kailangan naka-mock up talaga lahat, no guys? Para mas, presentable siya tignan. Ayan. So, medyo luma na rin yung iba kong gawa dito. Kaya tingin ko, kailangan ko na rin talaga mag-update dahil marami ng gumagaling na mga designer. Kailangan natin mag-step up, right? Ating gumawa ng mga panibagong design na mas magaganda at mas super science. Ito naman logo and branding. And so halos lahat to naka-mock up din. Or yung iba basta merong magandang presentation. Yan. So ito hindi na nakiklik bawat thumbnail nito. So ito na lang yung may mga presentation and ganito na lang ginawa ko sa kanya. Para mas madaling tingnan. Hindi na masyado mahaba yung ini-scroll nila. So titignan natin kung ano mas okay dun sa dalawang portfolio.
Pero ako mas gusto ko tong portfolio ko ngayon. Ayaw ko lang sa inyo kung ano yung mas trip nyo portfolio sa dalawa. Siyempre, yung sa inyo, nasa inyo na yung kung anong klase yung mga gawa nyo. Kung kadalasan mga paisa-isa lang talaga, mas okay na gawin nyo yung kagaya nito. Pag-iwaiwalayin nyo na lang print, social media, logo, ganun. Pero kung ang mga gawa nyo is more on mga, ito hindi pa masyadong tapos itong ano na to, ano ba to, social media, ayusin ko pa to. Ayun, kung mararami, halimbawa ito, isang project nyo, tapos marami kayong mga size na ginawa, iba't ibang version, so mas okay yung gawin nyo yung per project, yung kagaya ng sa luma kong portfolio. Tapos, ayun, isa pa palang tip ay huwag din sobrang dami nung ilalagay nyo dito sa portfolio. Tingin ko mga 15 to 20, okay na yun, 20, sagad na siguro, or mga 25. Huwag na siguro lalagpas ng 30, kasi baka ma-overwhelm naman yung client sa dami ng portfolio na papakita mo. Baga sapat na rin naman yun para makita na nung client yung mo, capacity or yung ability mo. Hindi na kailangan sobrang daming ipakita. Tapos, ayun yung about me. Ito guys, mahalaga rin to. Yung about me section. Gawa kayo ng maigsing introduction. Ito, tas picture syempre na maganda. Ito naman, medyo yung picture ko, medyo comedy ng konti. Para makita rin yung personality natin. Yan, pakita nyo yung introduction, kung kailan kayo nagsimula. Tapos, yung skills nyo, ano yung main skills nyo, kung ano yung ginagawa nyo pag wala kayong client or in your free time. Then, yan, mga iba't ibang venture nyo pa na wala masyadong kinalaman sa graphic design. Mahalaga rin kasi yan para makita nung client ang inyong personality at character. So, ito, mga extracurricular na lang yan. Ginawa ko na lang din sa sa template. Yun, contact me. Yan. So, ganun lang kasimple guys. Alright, so yun lang naman, no? Kumbaga, pinakita ko lang din sa inyo yung process kung paano nabuo yung aking website. So, ano lang naman yan, not to brag, but to inspire, diba? Kasi syempre, may matututunan din naman kayo, I'm sure, dito sa video na ating ginawa. Dahil para may idea kayo. Kasi napakalaga ng portfolio. Yan ang lifeblood ng mga graphic designer na kagaya natin. Kaya kailangan pagtuunan nyo ng ng oras. Kasi ito, ilang linggo ko na rin ginagawa to. Siguro mga 2 weeks na rin, 3 weeks. Tapos hindi pa rin siya tapos. Mga 80% pa lang. Ayun, yun lang ang isa sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. Huwag nyo madaliin, guys. Bawat project, kailangan presentable. Tapos, yung talagang mga trabaho na yung proud kayo. Yung talagang pandiinan, pandurugan talaga. Huwag na kayo magsama nung masyadong mga project na hindi masyadong maganda. Tapos, may video rin ako about yan sa portfolio. Check nyo na lang din. Nandito sa YouTube channel natin. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo. Likes, comments, shares, and subscribe. Comment ka na rin dyan sa baba kung meron kang gustong video na mapanood about graphic design. At follow mo na rin ang aming Facebook page at facebook.monkeyc. Check out mo na rin ang aming Shopee at shopee.ph/monkeyc para sa mga books at mga t-shirts, mga merch at mga cups. At meron din tayong TikTok at tiktok.com/monkeyc Academy. Alright. At kung gusto nyo mag-aral ng Adobe Illustrator, Photoshop at InDesign, meron tayong recording na binebenta. Murang-mura lang, PM lang sa page. So, yun lang. Thank you for watching. Follow for more graphic design tips.